Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Born Cedric Dawag. Ako po si Angelian Cater. Ako naman si Gabriel Cuyo. Ang napili po naming artikulo na kasama sa sanggunian ng aming argumentatibong presentasyon ay ang human rights violation on the basis of sexual orientation, gender identity, and homosexuality in the Philippines. Ang koneksyon ng mga issue ng karapatang pantao na nakasaad sa ulat ay ang mga paglabag sa karapatang pantao batay sa oryentasyong sexual at pagkakakilanlan ng kasarian. Ang all-gender restroom ay isang hakbang patungo sa pagkilala at paggalang sa karapatan ng lahat ng tao, anuman ang kanilang kasarian o oryentasyong sexual. Sa ulat, binibigyang diin ang mga paglabag sa karapatan ng LGBTQ+ na mga individual na nagpapakita ng pangangailangan para sa mga espasyo na ligtas at tumatanggap sa lahat. Isinaad rin ng artikulo na hindi na-i-implement ng maayos ang Anti-Discrimination Act at kailangan ng revision dahil may mga sektor katulad na lamang ng LGBTQ+ na nangangailangan na mas maipakita ang karapatang pantao nila at panghuli, sinasabi rin sa artikulo na ang estados ay responsable sa mga homophobic. Binibigyan diin ng artikulong ito ang paglabag sa mga karapatang pantao ng LGBTQ+ community, kung saan may mga taong nagpoprotesta para sa kanilang karagdagang karapatan, ngunit nagkakaroon ng diskriminasyon at nalabag mismo ang karapatang pantao nila, kung saan inakusahan sila ng public scandal ng kapulisan. Isa lang ito sa mga karapatang nalalabag ng mga kapulisan lalo na patungkol sa LGBTQ+ community. Nagsasagawa ng maraming ordinansa ang ilang syudad sa Pilipinas ukol sa karapatang pantao. Ngunit sa aming pananaw ay ang mga ordinansang ito ay walang bisa o hindi naman ito na ipapatupad ng maayos. Kagaya na lamang ng Senate hearing ng nagdaang taon kung saan balak ipasa ang SOGIE Bill. Ang SOGIE Bill ay isa sanang mabisang batas na pumapatas sa karapatang pantao ng bawat individual. Ngunit nawalan ito ng bisa at hindi napasa ng dating Pangulong Benigno Aquino III. Bakit kaya? Sa kabuuan, ang artikulong ito ay nagbibigay diin sa patuloy na diskriminasyon at paglabag sa karapatang pantao ng komunidad ng LGBTQ+ sa bansa. Bagamat may mga hakbang tulad ng ordinansa at panukalang batas gaya ng SOGIE Bill na nananatili ang mga hamon dahil sa kakulangan ng epektibong implementasyon at suporta mula sa Estado. Ang pagtataguyod ng all-gender restrooms ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibong lipunan. Ang pagtataguyod ng all-gender restrooms ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibong lipunan. Ngunit kinakailangan ng mas matibay na mga batas at konkretong aksyon upang tuluyang maprotektahan at maisulong ang karapatan ng bawat individual. Anuman ang kasarian o oryentasyon sexual, ang responsibilidad ng Estado na labanan ang homofobia at tiyakin ang pagkakapantay-pantay ay dapat bigyang prioridad upang mawakasan ang mga paglabag na ito at makamit ang tunay na hustisya at pagkakapantay para sa lahat. Ang pagtataguyod ng all-gender restrooms ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas inklusibong lipunan. Ngunit kinakailangan ng mas matibay na mga batas at konkretong aksyon upang tuluyang maprotektahan at maisulong ang karapatan ng bawat individual. Anuman ang kasarian o oryentasyon sexual, ang responsibilidad ng Estado na labanan ang homofobia at tiyakin ang pagkakapantay-pantay ay dapat bigyang prioridad upang mawakasan ang mga paglabag na ito at makamit ang tunay na hustisya at pagkakapantay para sa lahat.